nangyayari ang 7 years tribulation? Totoo ba na iniwanan ng Diyos ang Israel at napunta na sa kanyang iglesia ang pangako ng Diyos? O hindi pa tapos ang Diyos sa Israel? Samahan niyo ako at aalamin natin ang tunay na dahilan kung bakit ang 7 years tribulation ay hindi pa nangyayari sa panahon ngayon. Maraming Christian theologians na nagtuturo na ang dahilan daw kung bakit hindi pa nangyayari ang 7 years tribulation dahil nais ng Diyos na maligtas ang mga hentil. Gaano ba katotoo ito? Ang plano ng Diyos sa mga Hudyo ay napag-aralan na natin sa part 1 na meron na lang silang inaantay na 7 years bago sila makasama sa paghahari ni Kristo. Kung papansinin mo ang drawing na ito na ating napag-aralan sa part 1, ito ay exclusive lang sa mga Hudyo. Ito ang plano ng Diyos sa mga Hudyo. Kung kailan ang exact timetable ng Diyos sa mga Hudyo. Kaya nga lang, bakit hindi pa nangyayari ang natitirang 7 years para maghari na si Kristo dito sa lupa? Kagaya sa sketch na yan na may gap between Christ's death and 7 years. Halos 2,000 years ago na. Di kaya kaibigan, dapat natin i-consider na tayong mga hentil ang dahilan kung bakit hindi pa nangyayari ang 7 years tribulation na ipinahayag ni Anghel Gabriel kay Propeta Daniel. Di kaya na-postpone ang 7 years tribulation dahil nais ng Diyos na ang mga hentil na kagaya natin ay maligtas lang ayon sa biyaya at hindi sa kautusan ng mga Hudyo. Kung bukas ang iyong unawa, kaibigan, sasang-ayon ka sa paniniwala ko. Ang tanong, ano ba ang plano ng Diyos sa ating mga hentil? Isang bagay lang, kapatid, para tayo ay maligtas. Yan ang dahilan ng kanyang first coming. Bago siya maghari dito sa lupa, nais niyang iligtas hindi lamang ang mga Hudyo, kundi ang mga hentil. Maliwanag sa istorya ng buhay ni Kristo noong siya ay nasa lupa, siya ay nireject ng mga Hudyo bilang kanilang Mesaya. Ang tingin ng mga Hudyo sa kanya, lalo na ang mga Pariseyo at Eskriba, ay isang taong erehe o taong mali. Kaya nga ang sabi ni Kristo sa kanila, "Naparito ako sa pangalan ng aking Ama, subalit ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ito inyong tatanggapin." Maliwanag na dahil ni-reject siya ng mga Hudyo, nag-prophecy na si Jesus sa mga Hudyo na kapag may dumating na popular na tao, siya ang kanilang tatanggapin. Katunayan, ang mga Hudyo ngayon ay inaantay pa nila ang parating na Mesaya. Kaya matutupad ang hula ni Propeta Daniel sa kanila na ang Antikristo ang tatanggapin muna ng mga Hudyo at makikipag-covenant sa kanila para sa kung ano ang gagawin sa templo. Kaya ang tatanggapin na Mesiyas ng mga Hudyo ay ang Antikristo. Well, pag-uusapan po natin lalo yan sa part 4. They reject Christ, kaya huminto muna ang timetable ng Diyos sa kanila nung siya ay pinako sa krus ng Kalbaryo. At ito ang dahilan ng Diyos para iligtas ang mga hentil. Kaya nga niloob ng Diyos na mawasak ang ikalawang templo ng Jerusalem noong 70 AD ng mga Romano sa pangungunan ni General Titus, at ang mga Hudyo ay nagsipagkalat sa buong mundo sa loob ng 2,000 taon. Nagpapatunay, huminto muna ang oras sa kanila para sa ating mga hentil. Kaya mula 70 AD hanggang 1948, after ng World War II, ang mga Hudyo ay hindi bansa at wala silang lupang pangako noong panahon na ito. Ngayon, dahil naiintindihan mo na ang rules of properly dividing scriptures, naiintindihan mo na, kaibigan, na bukod ang plano ng Diyos sa mga Hudyo at bukod ang plano ng Diyos sa kanyang iglesia. Ang tanong, meron din bang timetable ang Diyos para sa ating mga Kristiyano?
Dahil sa tanong na yan, sa tingin ko ay handa ka na rin buksan ang kontrobersyal na huling libro sa Biblia. Dahil ang kasagutan sa tanong na yan ay mababasa natin sa Book of Revelation. Ang Book of Revelation ay sinulat ni Apostol Juan noong 95 AD. Si Apostol Juan ang kahuli-huliang apostol ni Kristo na nabubuhay sa panahon na ito. Binanggit ni Apostol Juan sa Revelation chapter 1 verse 9 na siya ay pinatapon sa isla ng Patmos dahil sa matinding persecution ng Christianity noong panahon na yon. Ayon sa Revelation chapter 1 verse 3, mapalad ang bumabasa ng aklat na ito at ang nakikinig sa propesiya nito at ang tumutupad sa nasusulat dito sapagkat malapit na itong maganap. Kaya kapatid, kung babasahin daw natin ang Book of Revelation, ikaw daw ay mapalad. Kaya mapalad ka na ikaw ay nanonood ngayon dahil ang natitirang 13 or 15 episodes pag-aaralan natin ang Book of Revelation. At isa pa sa sinabi sa verse na yan na ang librong Revelation ay propesiya at malapit na raw itong maganap. Ang linaw sa verse ng Book of Revelation is a book of prophecy. Ang kontrobersyal na Book of Revelation sa mga nagdaang century ay hati-hati ang mga Kristiyano kung paano ba i-interpret ang Revelation. Ayon sa evidence-unseen.com, merong 4 schools of interpretation ang Revelation. Ang futurist, ang historist, ang preterist at ang idealist. Ang idealist ay naniniwala na ang Book of Revelation ay hindi prophecy book, kundi ito ay symbolic lamang. Ito ay labanan lamang ng mabuti at masama at walang propesiya ang tinuturo dito. Kaya naman hindi ako sumasang-ayon dito kapatid dahil ang linaw sa Revelation chapter 1 verse 3 na ang librong ito ay Book of Prophecy na binasa natin kanina. Kaya mas pinaniniwalaan ko ang sinasabi ng Biblia kaysa sa theory ng mga idealists. Ang sumunod dito ay ang preterist. Ang preterist naman ay naniniwala na ang Book of Revelation ay Book of Prophecy. Ngunit ito ay nangyari na daw. Nangyari na daw ang paghahari ni Kristo ngayon sa atin spiritually. Naghahari na daw sa mga puso natin. At meron ding preterist na nagtuturo din na si Kristo daw ay dumating na noong 70 AD pa. Kaya ang Book of Revelation ay nangyari na. Kaya po hindi ako sumasang-ayon dito dahil una, ang prophecy ni Kristo sa first coming ay literal. Literal siyang pinanganak sa sabsaban, literal siyang nagpagaling, literal siyang sumakay sa donkey, literal siyang pinako sa krus, literal siyang namatay at literal siyang nabuhay at literal na nakita ng mga alagad na si Kristo ay umakyat sa langit. Kaya kung gaano ka-literal na na-fulfill ang pangyayari sa kanyang first coming, literal din mafulfill ang kanyang second coming. Literal siyang maghahari sa mundo. Pangalawa, kaya hindi ako naniniwala sa mga preterists dahil sa kanila dumating na raw si Kristo noong 70 AD pa. Ang tanong, paano mo maipapaliwanag na ang prophecy ay sinulat ng 95 AD pero ang fulfillment ay 70 AD? Ang labo, di ba? Paano magiging future ang revelation kung 70 AD dumating na si Kristo at 95 AD sinulat ang hula? Kaya hindi po ako sumasang-ayon sa mga preterists. Ang histories naman ay progressively fulfilled throughout church history. Na ang Book of Revelation daw ay nangyari na at patuloy na nangyayari hanggang sa panahon natin ngayon. Ang hindi na lang daw nangyayari ay yung paghahari ni Kristo. Kaya ang Book of Revelation ay tumutukoy mula 100 AD hanggang sa ngayon. So ibig sabihin ang Book of Revelation ay hula kasama dito si Nero Caesar bilang Antikristo, ang French Revolution ni Napoleon Bonaparte, World War I at World War II, pati ang paglubog ng Titanic, pati si Hitler ay Antikristo ay kasama. Pagkamatay ni Princess Diana, assassination ni George Kennedy at ang pagiging presidente ni Donald Trump, pati ang bubonic plagues, pati COVID-19 ay kasama sa Book of Revelation. At ang pinakamasaklap sa lahat ay hindi sila naniniwala sa rapture. Kaya naman hindi ako kumbensido sa school na ito dahil maraming binabanggang verse at hindi harmonize sa hula ni Daniel, Ezekiel, Isaiah at Zacarias.
Ang futurist naman, ito ang majority theory ng mga Bible scholars at evangelical theologians na ang Book of Revelation ay isang future events. Ang futurist ay harmonize sa tinuturo ni Daniel at ni Jesus na ang 7 years tribulation ay magsisimula mula chapter 4 hanggang chapter 19. Ayon sa mga futurists, ang lahat ng libro sa Biblia, tanging ang Book of Revelation lang daw ang nagbibigay ng outline sa mga chapters. Sinabi ni Jesus sa Revelation chapter 1 verse 19, "Kaya't isulat mo ang mga bagay na nakita mo at ang mga bagay ngayon at ang mga bagay na mangyayari pagkatapos ng mga bagay na ito." Sa verse na yan, mapapansin nyo na sinabi ni Jesus kay Juan na isulat mo ay ang mga bagay na nakita mo, ang mga bagay ngayon, at ang mga bagay na mangyayari. Yung number 1, ano ba ang nakita ni Juan? Ito yung nakita pa lang niya sa chapter 1, yung pangitain kay Kristo. Yung number 2, yung nangyayari ngayon. Sa oras na yon, ito yung mga panahon ng mga churches. Kung mapapansin ninyo, may sulat si Kristo sa 7 iglesia at ito ay mula chapter 2 hanggang chapter 3. Yung number 3 ay mga bagay na mangyayari. Ito yung pagkatapos ng church age. Kung mapapansin nyo, mula chapter 4 hanggang dulo ng chapter 22, ito yung mangyayari. Sa chapter 4, kahit basahin nyo pa, ang church ay nasa langit na. Wala na sa lupa. Nagpapahiwatig na mukhang may rapture na naganap. Kaya kapatid, ito po ang aming tinatayuan. We are futurists. Sa 15 of 16 episodes ng pag-aaral natin kaibigan, pag-aaralan natin kung gaano ka-accurate ang Futurist School of Interpretation ng Revelation. Ngayon, simulan na natin ang pagbabasa ng hula sa Revelation. Sa verse 4, mababasa agad natin ang katagang ito. Mula kay Juan, para sa 7 iglesia sa lalawigan ng Asya, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na siyang nakaraan, kasalukuyan at darating. Ito ay mula sa 7 espiritong nasa harapan ng kanyang trono. Ang unang propesiya ay tungkol sa 7 iglesia. Ano ba ang 7 iglesia na binabanggit dito? Kung babasahin niyo po ang buong chapter 2 at chapter 3 ng Revelation, ito ay sulat ni Kristo sa 7 iglesia tungkol sa kanilang kalagayang espiritual. Ang 7 iglesia nito ay ang Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, at Laodicea. Kung babasahin mo ang chapter 2 at chapter 3, si Kristo ay nagbibigay ng mensahe ng sulat sa 7 iglesia na ito. Kung babasahin nyo, parang ordinaryong sulat lang ito sa 7 iglesia na nag-e-exist sa panahon ni Juan. Ang tanong, bakit nasa Book of Revelation ang mga sulat na ito kung ito ay ordinaryong sulat lang sa 7 churches na yan? Ano ba ang kahulugan ng sulat na yan? Well, meron tayong 3 option dito para maintindihan natin ang purpose ng sulat na yan. Number 1, ang contemporary purpose. Maaring ang sulat na yan ay mensahe ni Kristo sa 7 iglesia sa kapanahunan ni Juan. Ang pangalawa naman ay the compositive purpose. Maaring ang sulat na yan ay naka-address para sa mga churches sa lahat ng panahon, including sa panahon natin. Kasi kung mapapansin ninyo, ang 7 iglesia na yan ay magkakaiba ng istorya. Merong nanlalamig na church, meron church na nagtuturo ng mali, meron church na dumadanas ng persecution, at meron namang church na tulog na kailangang gisingin. Kaya maaring ang sulat na yan ay para sa mga kalagayan ng church mula noon hanggang ngayon. Ang pangatlo ay the prophecy purpose. Ito ay maaring sulat ni Kristo sa iba't ibang church period mula 100 AD hanggang sa panahon natin ngayong 2022 AD. Sa tingin ko, mas sumasang-ayon ako sa pangatlo, yung the prophecy purpose, na ang sulat ni Kristo sa 7 iglesia ay sumasalamin sa history ng church. History na ito sa panahon natin. Bagamat kay Apostol Juan noong 95 AD, ito ay future. At remember, ang Book of Revelation ay Book of Prophecy. Ito ay hula sa future. Sinabi sa Revelation chapter 1 verse 3 na ito ay hula na malapit ng maganap. Isa pang misteryo dito ay marami pa namang ibang simbahan ng panahon na iyon na mas makabuluhan at mas popular kaysa sa 7 binanggit ni Jesus.
Halimbawa, ang mga simbahan sa Jerusalem, sa Roma, sa Galacia, sa Corinto at Antioch. Pero bakit pinili lamang ni Jesus ang 7 iglesia na ito? Efeso, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia at ang Laodicea. Ayon sa williambranham.org, ang kilalang dispensational theologist na si William Branham, ayon sa kanila ay naniniwala na ang 7 churches na sinasabi sa Revelation ay sulat ni Kristo sa 7 church ages mula 100 AD hanggang sa kasalukuyan. Ang pangalan ng church, lokasyon, espiritual na kalagayan ay sumasalamin at propesiya mismo kung ano yung mangyayari sa church after 2,000 years. Again, ang pangalan ng simbahan, pati lokasyon at spiritual na kalagayan ay sumasalamin mismo kung anong mangyayari sa church after 2,000 years. Ngayon, tignan natin ang prophecy at ikumpara natin ito sa history ng church. Titignan natin ito kung tutugma ba ito sa harmony ng scriptures. Unahin natin ang Ephesus sa Revelation chapter 2 verse 1 to 7. Ang salitang Efeso, ang ibig sabihin ay the desired one. Sa simbahang ito, pinuri ni Jesus dahil sa kanilang mahabang pagtitiis at ang kanilang hindi pagkagusto sa mga maling doktrina. Pero ang puna ni Kristo sa iglesyang ito ay nakalimutan na daw nila ang kanilang unang pag-ibig. Ang mga description na ito ay tumutugma sa apostolic period. Ito ay mula 33 AD pagkatapos mamatay ni Kristo hanggang 180 bago mamatay ang huling apostol na si Juan. Ang mga panahon ng apostol ay masigasig pinapangaral ang biyaya ng kaligtasan sa mga Hudyo at sa mga Hentil. Si Pablo ang pangunahin sa ibang apostol sapagkat siya ay tinawag sa mga Hentil. Kung babasahin ninyo ang kanyang mga sulat, pilit niyang binabraso ang gospel ni Kristo mula kautusan patungo sa biyaya ng kaligtasan. At kung babasahin niyo ang sulat ng mga apostol, sila ay very strict sa katuruan. Dahil ang katuruan ni Kristo ay fresh na fresh pa sa kanilang kaisipan, mabilis nilang pinupuna ang mga maling turo. Kaya ang Ephesus ay panahon ng mga apostol. Ang ikalawang simbahan na nabanggit ay ang iglesia ng Smyrna. Ang salitang Smyrna ay hinango sa salitang mir na ibig sabihin ay bitter. Nung niresearch ko sa Google ang meaning ng mir at ito ang aking natuklasan. Myrrh was used by the ancient in perfume, medicine, incense, and embalming. Ang myrrh ay kumukonek sa pabango sa embalsamo ng mga patay. At kung babasahin ninyo ang verse, nalalaman ko ang kapaghihatiang dinaranas mo. Huwag kang matakot sa pag-uusig na malapit mo ng danasin. Makinig ka, ipapabilanggo ng dyablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok. Magtiis kayo sa loob ng 10 araw, manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Sa verse na yan, na tumutukoy na ang church na ito ay persecuted church. At coincident naman na after ng mga apostol, ang church ay dumating sa panahon na dumanas ng persecution sa ilalim ng Roman Empire. Kaya ito ay tumutukoy sa persecution period ng church mula 100 AD hanggang 313 AD. Pagkatapos mamatay ng mga apostol at yung mga sumunod pang henerasyon, ang mga Kristiyano sa henerasyon na ito ay dumanas sa matinding persecution sa ilalim ng Roman Empire. Noong panahon na yon, ang Roman Empire ay may decree na worldwide persecution sa mga mananampalataya kay Kristo. Ang 10 araw naman na binabanggit dito ay kumakatawan sa 10 Roman Emperor. Walang ginawa ang 10 Emperor ng Roman na ito sa iba't ibang panahon, kundi huliin ng mga Kristiyano sa mga kuweba at sa kagubatan. Sila ay tinapon sa mababangis na leon sa Roman Coliseum. Sinunog sa stake, pinako sa krus at pinatay sa pamamagitan ng mabagsik na torture. Ang 10 Roman Emperor na ito ay sila Nero, Domitian, Trajan, si Hadrian, si Marcus Aurelius, Septimus Severus, Maximus the Thracian, Decius Valerian, at si Diocletian. Ang sabi sa kanila ng Panginoon sa verse 10, magtiis kayo sa loob ng 10 araw. Manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Kamatayan ang ministry ng mga Kristiyano sa panahon na ito.
Kaya pala Smyrna o Mir ang pangalan ng church na ito. Ito ay embalsamo sa mga patay na tumutugma sa panahon na ito. Ang sumunod ay ang Pergamos sa Revelation chapter 2 verse 12 to 17. Ang salitang Pergamos, kung titingnan mo sa Google, ipapakita niya sa iyo ang kahulugan nito ay height or elevation. Kaya ang church na ito ay bumaliktad ang kanyang buhay. Mula persecution patungo sa kapangyarihan, kaya height or elevation ang patungo niya. At kung titingnan mo rin ang sinabi ni Google, a church surrounded by evil influence. So ang church na ito ay hindi lang nabago ang state mula persecution patungo sa pagiging makapangyarihan. Ang church ding ito ay nagkaroon ng impluwensya ang evil sa umagitan ng katuruan nila mula sa pagano. This is exactly what Jesus said, kaya pinili niya ang church na ito. Ang sinasabi ni Google ay kapareho din ng sinasabi ni Jesus. Look at the verse, Revelation 2:14. Subalit may hinanakit ako sa iyo. May ilan sa inyo ang sumusunod sa katuruan ni Balaam na nagturo kay Balak upang mahikayat ang mga Israelita na magkasala. Kaya't kumain sila ng mga pagkaing inihandog sa Diyos-Diyusan at nakiapid. May ilan din sa inyong sumusunod sa kautusan ng mga Nicolaita. Focus tayo na sinasabi ni Kristo na may hinanakit ako sa iyo. May ilan sa inyo na sumusunod sa katuruan ni Balaam at sumusunod sa katuruan ng mga Nicolaita. Masama ang loob ni Kristo sa church na ito dahil naiba na ang turo nila. Kaya tama ang sinasabi ni Google, this church surrounded by evil influence. Kaya ito ay tumutukoy sa compromise period ng church mula 313 AD hanggang 590 AD. Na-fulfill ang prophecy nito nung panahon ni Constantine na naging emperador siya ng Roma noong 313 AD. Siya ay na-convert mula pagano patungo sa pagiging Kristiyano. Ayon sa classichistory.net, si Constantine ang unang Roman Emperor na na-convert sa Christianity. Noong panahon na siya ay nakikipag-agawan sa trono laban sa Western Emperor na si Maxentius, siya ay struggle sapagkat malalakas ang hukbo ng Western Empire. Sa panahong iyon, siya ay nakakita ng vision sa kalangitan na may krus at nakasulat ay "In this sign, conquer." Mula noon, siya ay nagkaroon ng inspirasyon na ang krus ang maging simbolo ng kanyang mga hukbo. Sinunod niya ang pangitain na ito na "In this sign, conquer" at naniniwala siya na ang Diyos ng mga Kristiyano ang nagpakita nito sa kanya. Kaya mapapansin nyo ang mga Roman soldiers noong 312 AD ay krus ang kanilang design ng kanilang helmet at shield. Ito yung panahon ni Constantine. Noong October 28, 312 AD, sumiklab ang araw ng famous Battle of Milvian at malahimalang nanalo si Constantine. Nang siya ay naging emperador ng buong Roman Empire, bilang gratitude sa symbol of the cross, siya ay naglagda ng kautusan na tinatawag na the Edict of Toleration, na kalayaan para sa mga Kristiyano. Itinigil ang persecution sa Kristiyano, sa halip naging state religion pa ito ng Roman Empire. Dito nagsimulang bumaliktad ang mundo ng Kristyanismo. Ang Christianity ay naging official state religion ng paganong Romano. Patayo siya ng mga gusaling magagara para sa Kristyanismo. Nangako siyang gagantimpalaan ng ginto at mamahaling damit kung sino man mako-convert sa mga paganong Romano patungo sa Kristyanismo. Kaya sa panahon ni Constantine, nabuo ang pangalang Romano Katoliko. Dahil ito ay ikinasal sa Roman Empire. Catholics means universal. Universal Church ang meaning ng Roman Catholic. Ang mga totoong believers ay patuloy pa rin nagtatago sa mga isolated places dahil hindi sila sang-ayon sa katuruan ng Romano. Pagkatapos mamatay ni Constantine, ang katuruan ng Kristyanismo ay nahaluan na ng turo ng pagano. Dahil remember, ang Romano ay pagano naman talaga. Ito ang mga listahan na nadagdag sa turo ng Kristyanismo o Romano Katoliko. Making prayers for the dead, 360 AD. Making sign of the cross, 360 AD. The worship of the saints, 375 AD. Intuition of Mass, 394 AD.
Worship of Mary 431 AD at Doctrine of Purgatory 593 AD. Kaya totoo ang hula sa kanila sa Revelation chapter 2 verse 14 na nadagdagan ang turo ng Kristyanismo na turo ni Balaam at ng mga Nicolaita. At kaya pala elevation ang meaning ng Pergamo dahil mula persecution, magiging state religion pala ang Kristyanismo sa panahon na ito. Ang pang-apat naman ay ang Thyatira. Ayon sa BibleStudy.com, ang Thyatira means continual sacrifice. Sabi ni Kristo sa Church of Thyatira, ngunit ito ang masasabi ko laban sa iyo. Pinapayagan mo si Jezebel, ang babaeng nagpapanggap na propeta, na turuan at linlangin ang aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Bagamat hindi na natin aalamin pa kung ang Jezebel ba na tinutukoy dito ay tunay na tao o hindi, ang Jezebel dito ay isang system. At ang system ay ang Papal Church. Kaya ito ay tumutukoy sa papacy period ng simbahan mula 590 AD hanggang 1517 AD. Ang Jezebelism na tinutukoy dito ang dahilan kung bakit ang mga Romano Katoliko ay nagkaroon ng idolatrous doctrine. Ang mga papa sa Roma ay nagpasok ng katuruan na magtayo ng mga larawan o rebulto ni Kristo, Santo Niño, Birheng Maria, mga apostol at iba pang mga taong patay na diniklarang santo. Ito ay para sa kanilang instrumento ng pagdadarsal at pagluluhod sa mga rebulto na ito. Sa panahon na ito, dito lumaganap ang paglalagay nila ng rebulto sa simbahan, sa kanilang bahay, sa iba pang pampublikong gusali at niluluhuran nila ito. Kaya natupad sa panahon na ito ang sulat ng propesiya ni Kristo sa chapter 2 verse 20 tungkol sa katuruan ni Jezebel na nakiyapid at kumain ng pagkaing inihandog sa Diyos-Diyosan ayon sa verse na yan. Ang pangalan ng Thyatira ay may meaning din mismo sa prophecy. Ito ay continual sacrifice. Tumutukoy ito sa walang humpay na misa ng Katoliko sa pag-aali ng ostya at alak na nagiging literal daw itong katawan ni Kristo. Kaya mapapansin ninyo patuloy ang misa ng kanilang simbahan maliban lang kung ito ay mahal na araw. Ito ay nasa hula na ng Biblia at nakasulat na at nakatakdang mangyari ito noong 590 AD. Panglima ang Sardis. Ayon sa BibleStudyTool.com, ang meaning ng Sardis ay for those escaping or renovation. Ang pangalan mismo ng iglesia ay tumutukoy sa iglesyang gustong kumawala at gustong na magbago. Kaya ito ay tumutukoy sa Reformation period ng church mula 1517 AD to 1634 AD. Kaya nakakamanghang ito ay tumutukoy sa paglaganap ng Reformation o pagsilang ng Protestante laban sa Romano Katoliko. Pagkatapos ng 1,000 taon ng paghahari ng Santo Papa sa Roma, nilantad ng isang pari na nagngangalang Martin Luther ang pag-question sa dagdag na katuruan ng Romano Katoliko. Ang pagsamba kay Maria sa mga santo, rosaryo at iba pang paganong katuruan ng Iglesia Katolika. Kasama dito ang indulwensya at ang doctrine of salvation. Ang kaligtasan ayon sa Romano Katoliko ay pagsunod sa alituntunin ng simbahan gaya ng paggawa ng mabuti at pagsunod sa ordinansa ng Katoliko. Ito ay mahigpit na tinutulan ni Martin Luther. Naniniwala si Martin Luther na libre ang kaligtasan at tayo'y naligtas hindi sa ating mabubuting gawa kundi pananampalataya lamang kay Kristo. Kung babasahin nyo ang verse sa Sardis, gumising ka, pagalabin mo ang katangiang nalalabi pa sa iyong buhay upang hindi na ito tuluyang mamatay. Nakikita kong hindi pagganap ang mga nagawa mo sa paningin ng aking Diyos. Sinasabi diyan ni Kristo na sa panahon ng Reformation ay gumising ka, means kailangan mo nang gumising sa bangungot ng maling sistema ng iglesia. Kaya nga naman gumising at tumugon dito ay si Martin Luther. At dito sumiklab ang Protestantism laban sa Catholicism sa Europa at sa buong mundo. Ang pang-anim ay ang Philadelphia. Ayon sa blueletterbible.org, ang salitang Philadelphia means the love of brothers or brotherly love. Maganda ang sinasabi ni Kristo sa church na ito.
Sabi niya, nalalaman ko ang mga ginagawa mo, alam kong mahina ka, ngunit sinusunod mo ang aking salita at naging tapat ka sa akin, kaya't binuksan ko para sa iyo ang isang pinto na hindi maisasara ninuman. Ang pintuan na tinutukoy dito ay tumutukoy sa evangelism. Open evangelism na po sa panahon na ito dahil tapos na po ang labanan between Protestant and Catholic Church. Kaya ito ay tumutukoy sa evangelical period ng church mula 1634 AD at estimated hanggang 2010 AD. After ng Reformation at labanan ng Katoliko, sa Protestantism nanggaling ang evangelical churches na gaya ng Baptist, Methodist, Pentecostal, Apostolic Movement, Charismatic, lahat ng ito ay evangelistic born-again churches. Kaya ang panahon na ito, lumaganap ang missionaries sa buong mundo, lumaganap ang mga mangangaral ng salita ng Diyos hanggang sa panahon natin ngayon. Kaya napaka-positive ng commendation ni Kristo sa panahon natin. Dahil open na ang evangelism, malaya na mga Christians na makapangaral ng salita ng Diyos at maraming tumanggap kay Kristo at nabago ang buhay dahil sa evangelism sa panahon natin ngayon. Dito sa Pilipinas, nauso noong 1980s hanggang 2010 ang mga krusada. Pero pagpasok talaga ng dekada 2010 ay tila ata hindi na ito uso sa panahon natin. Dedicated sa ministry ang mga panahon na ito. Pero meron pang church age na parang o maaring dumating na, ito ang Laodicea. Ayon sa dictionary.com, ang salitang Laodicean means lukewarm. Tama ang dictionary.com dahil ayon sa Bible, ang Laodicean ay mga lukewarm Christian. Basahin po natin, Revelation 3 verse 15 to 16. Nalalaman ko ang ginagawa mo, alam kong hindi ka malamig ni mainit man, higit na mabuti kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil sa ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Kaya ito ay tumutukoy sa modern period ng church mula 2010 hanggang sa panahon natin ngayon. Ang comment ni Kristo sa panahon na ito, simula nung estimated 2010, ang mga Kristiyano dati ay hindi na kasing init sa Panginoon. Wala na masyadong nag-e-evangelize. Ang mga churches, imbis na evangelism ang programa, ay nauuwi sa events. Ang kanilang mga activities, inuuna pa nila ang mga swimming, outing, sport fest, family gathering, pero wala na masyadong evangelistic crusade. Dahil sa ating technologies, TikTok maghapon, manood ng YouTube maghapon, mag-Facebook, mag-Mobile Legend, ay common na ngayon sa mga bagong henerasyon ng mga Christian millennials. Kung ikukumpara mo noong 80s, 90s at 2000, medyo marami pang mainit sa ministry at dedicated pa ang majority ng mga believers noon. Pero ngayon, mukhang pumapasok na tayo sa panahon ng Laodicea. Panahon ng panlalamig na sa Panginoon. Panahon na malamig na ang mga Kristiyano. Kaya sinabi ni Jesus sa sumunod na verse, sinabi mo, ako'y mayaman, sagana sa lahat ng bagay at walang kailangan pa. Ngunit hindi mo na lamang ikaw ay kawawa, kabag-habag, mahirap, bulag at hubad. Parang sinasabi ng panahon ng Laodicea na, mayaman kami, high-tech ang aming church, LCD ang screen ng projector namin, digital ang aming musical instrument. At ang Bible namin ay nasa cellphone na lang. At ang evangelism namin ay nasa YouTube na lang. Hindi na namin kailangan umalis. Kaya work from home na ang evangelism namin. Ang mga lukewarm Christian na ito ay hindi nila alam na sila ay kawawa, kahabag-habag, mahirap, bulag at hubad sa mata ng Diyos. Ang Philadelphia Church Age at Laodicean Church Age ay nag-o-overlap na sa panahon natin ngayon. Ngayong dekada 2020. Meron pa rin sa panahon natin ngayon na Philadelphian Church, pero lalong lumalala sa panahon din natin ngayon ang mga lukewarm Christians. Kaya nasa dulo na tayo ng church age at anytime pwede nang pumasok ang 7 years tribulation mula sa mga Hudyo. Ang church age ang dahilan kung bakit ang 7 years tribulation ay nasususpend na halos 2,000 years. Nasa pampitong yugto na rin tayo ng church age, kaya dulong-dulo na talaga tayo patungo sa 7 years tribulation.
Ngayon, malinaw na sa atin mga kapatid na ang Diyos ay kumikilo sa misteryosong paraan para maligtas hindi lamang ang mga Hudyo kundi tayong mga Hentil. May plano ang Diyos at nakikita natin ngayon sa pag-aaral natin na hindi pa iniwan ng Diyos ang Israel. Hindi pa tapos ang Diyos sa Israel, inuna niya muna tayong mga Hentil na makasama sa kanyang paghahari dito sa lupa. Pero malapit na itong matapos dahil nasa yugto na tayo ng dulo ng church age. Kaya masasabi ko, matalino ang Diyos. Akala lang natin wala siyang ginagawa. Yung pala, nakasulat na rin pala sa Biblia ang kanyang gagawin sa sangkatauhan habang hinihintay ang 7 years tribulation. Sa tingin ko kapatid, ready ka ng pag-aralan ang mga nakakabahalang mangyayari sa daigdig. Ito'y walang iba kundi ang 7 years tribulation. Pero ang tanong, kailan ba mangyayari ito? Abangan po natin ito sa part 3.